kapag ka nakikita ko yung mga taga sa amin na pumunta ng Manila tapos pag-uwi nila ang puputi. Tapos parang ano talaga, parang yayamanin talaga kung tinignan mo. Nung nandito ako sa Manila, akala ko ganun kadali sa Manila. Akala mo easy lang dito sa Manila. So kailangan mo talaga maging independent kapag dito ako sa Manila. Akala ko dati nung nag-SM ako, doon na ako yayaman. Kasi di ba SM, aircon, magandang company, Henry siyang may-ari, mayaman. Akala ko mapayaman din ako. Yung pala, doon nag-start yung talagang nasaan na yung ATM, hindi ko na lang tubos. 6 na taon ako nagtatrabaho, pero ulit-ulit, parang nakabubugas. Alright, good morning everyone. So nandito tayo ngayon, another podcast na naman. At syempre, meron tayong i-interviewin sa araw na to na grabe, sobrang special tong taong na to. Alam niyo bakit? Siya lang naman yung creator at founder ng ating community. Tara, kilalanin natin si Upline. Good morning, mentor. Good morning! Good morning! Okay lang po ba magpakilala ka sa kanila, Upline? Yes, my name is June Balas. Isa sa mga CEO founder ng MCI Community. At parabis ko ay sa mathematics. Yun, ang lupit. Anyway, Master, no, syempre right now, alam natin na naging successful ka na sa ating industry. Pero, sino nga ba dati si June Balas bago nagsimula sa ganito? Okay, si June Balas, isa sa dati bago na-invite or na-involve sa ganitong negosyo is dati po ako tambay. So, bago ako magtambay, nagiging merchandiser ako sa SM Supermarket. Halos sa SM sa Manila, napasok ko na yan. SM Mall, SM San Lazaro, SM Santa Misa, SM North Pizza, SM Fairview. Pero bago ako mag-SM, nagtrabaho din ako sa gasolinihan, sa Pasay, sa Caltex. So dyan sa Pasay, sa may Malibay, isa ko sa gasolin boy dyan. Pero bago ako mag-gasolin boy, nagtrabaho din ako sa financing ako ng truck. Wow! Noong 2001, yun yung first job ko from Masbate. Pagpunta ko ng Manila, yun yung una kong trabaho, financing ng truck. So taga Masbate ka talaga, Master. Yes. Ano yung nag-push sa'yo na mag-Manila ka? Kasi ako kasi dati nung nasa probinsya ako, habang nag-aaral ako, kapag ka nakikita ko yung mga taga sa amin na pumunta ng Manila tapos pag-uwi nila ang puputi. Tapos parang ano talaga, parang yayamanin talaga kung tinignan mo. Hindi ko alam bakit ang puputi nila, baka gumagamit ng chinchancho. Baka gluta siguro, no? Pero ano yung realidad nung nandito ka na sa Manila? Ay, malupit pala dito. Nung nandito ako sa Manila, akala ko ganun kadali sa Manila. Ito sa mga gusto pumunta ng Manila, no? Akala mo easy lang dito sa Manila. Baga madali, hindi siya madali kasi nung pagpunta ko ng Manila, hindi ka pwedeng humingi ng malunggay sa kapitbahay mo eh. Talagang bawal. Tapos hindi rin po pwedeng pagka may kumain, alokin ka. Walang ganun dito sa Manila kasi nung first time ko katabi ko na walang pakialaman dito. So kailangan mo talaga maging independent kapag dito sa Manila. Pero sa probinsya, wala, di ba? Kapag dumaan ka doon ng kumakain, talaga ayayin ka talaga. Dito, ayaw ka lang. Talaga, doon kasi kahit di mo kakilala, talagang ganun, no? Tama. Ang lupit, no? Expectation versus reality. Pero, syempre, Master, no? Ang dami palang naranasan na work talaga. Talagang, alam mo yon. Pero, syempre, paano mo naman nakita itong network natin? O kasi di ba halos 6 na taon ako nagtatrabaho ulit-ulit. Akala ko dati nung nag-SM ako, doon na ako yayaman. Kasi di ba SM, aircon, magandang company, Henry siyang may-ari, mayaman. Akala ko mapayaman din ako. Yung pala, doon nag-start yung talagang nasaan na yung ATM, hindi ko na natutubos. 6 na taon ako nagtatrabaho, pero ulit-ulit, parang nakabubugas. Din yung nagtambay na ako, yung kapatid ko dito, yung sponsor ko, nung nag-invite sa akin dito, nakidnap siya sa office Ortigas sa Global Group of Companies. Nung una hindi ako naniwala kasi bakit? Ang akala ko kasi sa network marketing is scam, pyramiding, mga ginagawa sa mga walang kwentang tao. Hindi ba scam naman daw talaga? Sabi nila. Pero nung nakita ko na, pinag-aralan ko, hindi naman kasi una-una, legal naman ang EC, ang EGG, legal siya. May mga kumpleto ng mga papel, may SIC register, lahat. Nung napag-aralan ko siya, sabi ko, ang ganda pala. Sobrang ganda. Kasi
Pero nung una, Prof, hindi ako kaagad sumali. Kasi yun nga ang mentality ko, mindset ko. Kasi yun ang napapanood natin, mga balita. So, mag-anak, huwag kang sumali dyan, scam dyan, makukulong ka dyan. Sabi ko, ba't ako makukulong? Pag-aralan ko, di pagtingin kong scam, hindi ako sasama. Tama yun. Ibig sabihin pala, kailangan pag-aralan, tignan mo lang talaga ng maayos. Yes, yun ang pinaka-the best. Huwag ka kagad magdesisyon. Search mo muna yung company, ano ba talaga yung company. Kasi nung sumali ko, ang company nasa ano na yun eh. Nasa mga 12 years, 10 years. Ay hindi. Ano ba ilang ano na ba ngayon? 2019. So 13 years na ako. Siguro mga 8 years that time bago ako na-involve. Pero hindi ako agad sumali. After 6 months, yung sponsor ko, kasi doon ako nagtambay sa kanya eh. So, palamunin lang ako, yung kapatid ko. Palamunin lang ako. Talagang ako nagsasahing doon. Minsan ako naglalabas sa uniform niya. Kaya lang nung na-invite siya, sasabihin sa akin, nayayaman kami, hindi ako naniwala kagad. Kasi bakit? Ang laman kasi ng ref niya, uling. Tama? Tama nga naman, no? Kaso after 6 months, Prof, bilangan niya ako ng pera sa harap ko. So ako, hindi naman ako mukhang pera. Hindi tayo mukhang pera, pero gusto natin ng pera. Siyempre. Di ba? So, kaya lang sabi ko, gusto ko nang sumali dyan, gusto ko nang magpa-recruit, gusto ko nang magpa-invite. Ayaw naman ako i-invite. Parang dinadaan-daanan lang ako. And then one time, sabi niya, ililibre niya daw, kakain kami sa Jollibee. Yung pala, hindi pala sa Jollibee, bro. Saan? Dinala ako sa Ortigas mismo. Ako mismo nakakita, sobrang ganda pala talaga. Alam mo, nangihinayang ako nung time na yun na sabi ko, sayang yung 6 months ko na pinatagal ko pa. Oo. Kaya sa mga nandito ngayon, nanonood, kung ikaw na-invite, pag-aralan mo, 1 araw, 2 araw, huwag mong patagalin. Pag-aralan mo kaagad, kasi opportunity ito eh. At alam naman natin, kapag opportunity, minsan nga yan dadaan sa buhay natin. Mismo. Yes, kaya pag-aralan mo kaagad. Tama nga naman. Kaya sa mga partner natin na nakapanlo ito, guys, actually, ang dami na dyan nagka-resulta. So, panahon nila, Master, siguro halos wala pa, no? Parang vision pa lang. Pero right now, may napatunayan na talaga. Pero syempre, Master, along the way na ginawa mo to, no? Nagsimula ka, syempre, sa ilang years mo na ngayon, dumating ba din sa point na parang struggle ba? Or ano yung mga napagdaanan mo rin along the way na ginagawa mo to? Ito rin, struggle. Yung struggle naman dito, normal naman yan na magutom ka. Mapuyat ka. Mapagod ka. Sa trabaho mo, magugutom ka rin. Mapupuyat ka rin. Mapapagod ka rin. Rejections, ang rejections, kahit wala ka pa dito sa negosyo natin, nare-reject ka na rin. Dito may rejections din. Discourage din dito, doon sa labas. Dito mayroon din. So, hindi na siya bago sa akin. Yung struggle na sinasabi na mahirap daw, hindi ko kaya yan. Mas mahirap. Yung trabaho mo, magninegosyo ka. Para sa akin kasi naging madali siya. Kasi lahat ng hirap na yan, sabi ko nga okay lang maghirap kung magbabago naman ang buhay. Tama nga naman, no? Kasi maraming tao ngayon, for sure, sa labas, na naghihirap naman, pero yung end goal nila o yung mapupuntahan na walang kasiguraduhan. Yes! Yun yung kagandahan dito. Dito makikita mo yung future mo. A year from now, 2 years from now. Kaya lang sa trabaho, kung i-analyze nila mga prof, titingnan mo, 2 years, 3 years from now, anong buhay meron ka? Pero pag sa tingin na walang mangyayari sa'yo sa ginagawa mo sa pagtatrabaho, mag-isip-isip ka. Babaguhin mo yung routine mo, babaguhin mo yung ginagawa mo. Sabi nga ng isa sa mga mentor ko na kapag paulit-ulit daw yung ginagawa mo, paulit-ulit din ang resulta. Tama. Kasi alam mo naman yan na paulit-ulit, tapos walang resulta, tapos itutuloy mo pa. Pag bago ka, gawa ka ng bago. Baka may magbabago sa buhay mo. Yun. Especially sa mga taong gusto talaga, alam mo, pagod na sa sitwasyon nila. Diba? And, pero Master, no, sa 13 years mo na yun, ano yung mga na-achieve at achievement mo na? Nakaapat ako na sasakyan, Prof. Meron akong Wigo, Toyota Wigo, pamalingki. Meron akong Ford Explorer, pang family. Meron akong pick-up na Ford Raptor F-150 para yan sa pambundok, pampukit. Pwede na rin pamporma. Mayroon din akong sports car na Subaru BRZ. Dalawa yung bahay. May bahay ako sa probinsya. Sa amin, sa Masbate, nagpagawa ako ng bahay. Meron din akong bahay sa Laguna. At may bahay din ako sa malapit din sa subdivision namin sa Laguna. Dalawa rin, bali 4. May mga properties, Prof. Marami. May iba akong binili sa Masbate. Mayroon ako sa Pansol. May 3 akong tapos ang goal ko ngayon bumili naman ng hektar-hektar mo. Wow, grabe, Master. Talagang simula talaga sa network na nagka-achieve. Ngayon, Master, sa achievement mo na yan, ano ngayon ang masasabi mo sa mga viewers natin na for sure nag-iisip
saan sila magjo-join sa bagong company. Kasi right now, ang daming company, no? Oo. Na talagang nagpapakita. So, saan nga ba sila sasali? Sa stable o sa matagal na o yung mga bagong sinasabing pioneering? O yun, yung mga sinasabing pioneering, hindi kasi ako naniniwala dyan sa mga pioneering na yan. Kasi ang pagkakaalam ko, yung pioneer na yan, yung component namin na pioneer. Alam mo, sa totoo lang, kapag yun ang mindset mo, pioneer ka, isa ka rin sa mga pioneer kapag nagsara yung company mo. Eh, kung ako, magbibigay lang din naman ako ng pang-invest, lalabas lang din naman ako ng pera. Eh, dito na ako sa matatag at stable. Yung matagal na, yung marami nang napatunayan. Tama nga. Kasi, biruin mo naman, o hindi ko na ikwento sa'yo, naka-4 na country na ako. Ako, hindi ako nakatapos ng pag-aaral, bro. Anong grade ka? Second year high school lang ang inabot ko. Pero naka-8 country ako, ulit-ulit. Tapos ngayon, bro, pupunta tayo sa Taiwan. This year. Oo. Ngayon, kung doon ka sa pioneering, kapatid, lumang ano na yan, estilo na yung mga pioneer. Kung kayong maniniwala sa mga pioneer ngayon. Kasi, nung nag-start ako, puro pioneer din, naging mindset sa akin. Kaya lang, ba't pa ako pupunta doon sa bago? Tama nga naman. Tatrabaho lang din naman ako, wala akong kasiguraduhan. Mismo. Dito na ako sa okay na, stable na, kakatawin mo na lang, tapos wala kang kaba kasi bago yung company mo matatag. Mismo. Talagang nandun na sureball na talaga. Gagalaw ka, nakahataw ko na lang talaga. Sisipagan na lang. Yes, sisipagan mo. May mas mga nauna na doon. Yeah. Na nagka-result. Tama nga naman eh. Isa naman, may inganyo ka na dito, mamauna ka. Walang ganun guys. Talagang dapat doon ka talaga sa stable nung may napatunayan na. Yan. So, Master, ano yung masasabi mong inspiration mo sa mga, syempre ikaw, grade Second year. second year pa lang, no? Unexpected. Halos hindi nakatapos ng high school. Ibig sabihin pala, kaya pa rin talaga magka-result dito kahit anong background mo. Yes. So, mayroon ding grade 3, may grade 5, may pickup driver, may single driver. Sabi ko, mayroon tong mga to na wala ako. Ba't sila yumaman? Yung pala may sikreto. Lalo na sa MHI community, mayroon tayong sikreto dito na kapag nakapasok ka sa sistema namin, ibibigay namin lahat yung sikreto. Yun. Pero dapat, mag-join ka muna para malaman mo yung sikreto namin dito. Yan. And mas, ano yung motivation or advice mo sa mga nandito ngayon na, syempre, still nakikita to na gusto rin magka-resulta kaso nga lang, alam mo yun, meron pa silang pagdadalawang isip, ganun. Ako nung nakita ko to, nag-background check agad ako. Tinayin yung company. Para hindi na ako magdadalawang isip. Kasi isa lang naman ang isip natin eh. Minsan kasi ginugulo natin yung isip natin. Isa lang naman talaga yung isip natin. Ang tanging gawin mo para hindi ka magdadalawang isip, pag-aralan mo yung negosyo. Pag-aralan mo yung negosyo, isubmit mo yung sarili mo sa upline mo, bagong sali ka, magpa-mentor ka sa upline mo, magpa-guide ka kasi bago ka pa lang. Kasi ganda ako problem, bago pa lang ako. Kasi normal naman yan na magdadalawang isip ka. Itutuloy ko ba to? Hindi. Isa lang naman kasi ang ano dito eh. Magpa-mentor ka, magpa-guide ka, magpaturo ka sa upline mo. Tapos pasok ka sa sistema. Sundin mo yung system. Para dire-diretso. Tama nga naman. Talagang kailangan meron ng taong mag-guide. And tama, nasa right community na. Kasi dito nakita ko talaga. Kaya ako mismo nag-join kasi talagang tulungan dito, Master eh. Yes. Talagang kahit hindi mo nga-apply, talagang tutulungan ka pa rin. Yes, yun. And of course, Master, ito pinakalas na lang. Final question. Final question or advice sa mga nanonood ngayon na na-inspired sa story mo, sa success mo, sa resulta mo. Okay, kasi tayo kasi hindi tayo pabata. Tama? Taon-taon nagdadagdag yung edad natin. Ayaw kasi na yung magulang ko, nanay, tatay ko, hindi ako makabawi sa kanila. Kung tayo nagdadagdag yung age natin, yung edad natin, makamas mo sila. Ginol ko talaga na kumasinso ako ng mabilis kasi gusto ko makabawi ako sa kanila. Pag kailangan nila ng ganito, alam mo yung mama ko, kwento ko lang yun. 2018, muntik magka-dialysis yun. Pinacheck namin, ang laki ng ginastos ko. Dahil sa ganitong business ginawa ko, talagang parang wala lang. Kasi kahit pa paano, malaki kinikita namin dito. Tapos ito lang last year lang, bumalik sila ulit ng November. Isang taon ko rin sila pinagamot kasi 2018, 2020, 2025, bumalik ulit yung sakit nila. Pinagamot ko ulit, halos mga 3 months at 4 months yata sila, 5 months, mga ganon. So, andun, umuwi na naman, okay na naman sila. Ganon siya kaganda. Tapos kung ikaw yung tipong tao na sawa na sa hirap,
sawa na sa pagtatrabaho sa abroad kasi malayo ka sa family mo. Kung kailangan ng tuition ng anak ko, wala kang pambigay, wala kang tuition, inuutang mo pa. Yung tipong yung ikaw nandiyan ka sa abroad, tapos yung anak mo nandito lumalaki na hindi mo kasama. Ito na yung right time na gawin at seryosoy mo ito yung company namin. Yung MHI community, gawin mo seryoso para pagdating ng time, kung anong nangyari sa amin, nangyari kay Prof. Mike, mangyayari din sa iyo. Tama nga naman, no, just take an action, guys. Nasa right community ka na. Alright, so thank you so much, Pastor John Palas. Thank you. Dito lang, guys, nagtatapos ang ating MHI podcast. So, sa mga next speaker natin, abangan nyo yun kasi marami pa tayong ilalabas. Bye-bye!